minamahal na pamilya sa pananampalataya, mga kapatid kay Kristo, at sa ating mahal na inang si Maria, malugod ko kayong tinatanggap sa sagradong sandaling ito ng pananalangin. Magtipon tayo ngayon bilang isang espiritual na pamilya, nagkakaisa sa ilalim ng mapagkalingang balabal ng ating ina, si Maria, tagakalag ng mga buhol. Sa oras na ito, itaas natin ang ating mga puso na puno ng pagtitiwala sa Kanya na may kapangyarihang kalagi ng bawat buhol na gumagapos sa ating buhay. Alam kong marami sa atin ang naririto na may dalang mabigat na pasanin. Isang bigat sa dibdib na tila hindi na maalis. At isang walang tigil na pagkabagabag na bumubulong ng kawalan ng pag-asa. Marahil, pakiramdam mo ay may bumabarang sa iyong mga pangarap, sa iyong kalusugan, o sa iyong pamilya. Ngunit pakinggan mo ito. Hindi ka nag-iisa. Nandito tayo para sa isa't isa. At higit sa lahat, naririto si Mama Mary para pakinggan ang bawat isa sa atin. Sama-sama nating idudulog sa Kanya ang mga imposibleng suliranin, naniniwalang sa Kanyang pamamagitan. Walang buhol na hindi kakalagin. Anuman ang buhol na iyong pinapasan sa kasalukuyan, pangalanan natin ito ng may pananampalataya. Ang buhol ba ng pagkakautang na kumikitil sa iyong kapayapaan? Ang buhol ng kawalan ng trabaho na nagdudulot ng takot para sa kinabukasan? Ang buhol ng malubhang karamdaman na unti-unting umuubos sa iyong lakas at pag-asa? O marahil ang pinakamasakit na buhol ng lahat, ang hidwaan sa loob ng pamilya, ang mga nasirang relasyon, at ang sama ng loob na nagpapatigas sa ating mga puso. Bago pa man natin simulan ang ating banal na rosaryo, nais kong anyayahan ang bawat isa sa inyo na gumawa ng isang kilos ng pananampalataya. I-type sa comment section sa ibaba ang mga salitang ito. Mahal na Birheng Maria, tagakalag ng mga buhol, kalagin mo po ang lahat ng bumabara sa aking buhay. Amen. Hayaan nating ang bawat komento ay maging isang sinulid ng pananampalataya na hahabi sa isang makapangyarihang panalangin na aabot hanggang sa trono ng Diyos. Ito ang ating unang hakbang ng pagtitiwala, ang ating pagpapahayag na naniniwala tayo sa Kanyang tulong. Upang lalo pa nating mapatatag ang ating buhay na tanikala ng pananalangin, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagpindot, kundi isang pangako na mananatili tayong magkakasama sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Sa bawat panalangin na ating ibinabahagi, lalong lumalakas ang ating komunidad at mas maraming kaluluwa ang naaabot ng pag-asa. Sa ating pagdarasal ngayon, sasamahan natin si Maria sa 5 misteryo ng banal na rosaryo. Ang bawat misteryo ay magiging isang pagkakataon upang isuko ang isang partikular na buhol sa Kanyang maawaing mga kamay. Manalig ka, kapatid. Ang panalangin ito ay may kapangyarihang magbukas ng mga saradong pinto, magwasak ng mga tanikala, at magdala ng mga himala sa mga sitwasyong sa tingin natin ay wala ng lunas. Ihanda mo ang iyong puso, buksan mo ang iyong kaluluwa, at hayaan nating ang kapangyarihan ng langit ay kumilos sa ating buhay ngayon. Simulan na natin sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon mga kapatid, pasukin natin ang unang misteryo ng ating banal na rosaryo. Sa unang misteryo, pagnilayan natin ang pagsunod na nagpapalaya. Gunitain natin ang sandali ng buong pagpapakumbaba at pananampalatayang tinanggap ng mahal na Birheng Maria ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang fiat o maganap nawa sa akin. Ang Kanyang matamis na oo ang siyang kumalag sa buhol ng pagsuway ni Eva na nagbukas ng daan para sa ating kaligtasan. Ang Kanyang pagsunod ang naging susi na nagbukas sa pinto ng langit. Sa misteryong ito, hilingin natin ang biyayang magkaroon ng pananampalatayang katulad ng sa Kanya. Isang pananampalatayang hindi nag-aalinlangan. Isang pusong handang sumuko sa plano ng Diyos kahit na hindi natin ito lubos na nauunawaan. Sama-sama nating idasal ang isang Ama namin, 10 Aba Ginoong Maria, at isang luwalhati sa Ama, habang isinasaisip na ang bawat dasal ay isang hakbang papalapit sa pagkalag ng ating mga sariling buhol. O Maria, aming ina, tagakalag ng mga buhol,
Ikaw na sa pamamagitan ng iyong perpektong pagsunod ay nagbigay daan sa pagdating ng biyaya sa aming buhay. Masdan mo kami ngayon na nakaluhod sa iyong harapan. Ipinapanalangin namin sa iyo ang pinakamasalimuot na buhol sa aming buhay pinansyal at pangkabuhayan. Pakisuyo, kalagin mo ang buhol ng pagkakautang na gumagapos sa amin at nag-aalis ng aming kapayapaan sa gabi. Kalagin mo ang buhol ng kawalan ng trabaho na nagdudulot ng takot at pangamba sa aming mga pamilya. Kalagin mo ang buhol ng mga negosyong hindi umuunlad, ng mga proyektong laging nade-delay, at ng mga sahod na hindi kailanman sumasapat sa aming mga pangangailangan. Ina, ikaw ang aming pag-asa. Buksan mo, sa iyong makapangyarihang pamamagitan, ang mga pinto ng oportunidad na matagal nang nakasara para sa amin. Ipakita mo sa amin ang daan patungo sa kasaganaan na naaayon sa kalooban ng Diyos, upang kami ay makalaya sa mga alalahaning ito. Mahal na Ina, batid naming ang mga buhol sa aming kabuhayan ay kadalasang nakaugat sa mga mas malalalim na buhol sa aming kalooban. Kaya't isinasamo rin namin, kalagin mo ang buhol ng aming kayabangan na pumipigil sa aming humingi ng tulong. Kalagin mo ang buhol ng aming katigasan ng ulo na nagpipilit sa aming daanin ang lahat sa sarili naming lakas, sa halip na magtiwala sa iyo. Basagin mo ang tanikala ng takot sa hinaharap na nagpaparalisa sa amin at pumipigil sa aming sumubok muli. Pakiusap, alisin mo ang bigat sa aming mga balikat, ang pakiramdam na kami ay nabibigo at walang halaga dahil sa aming kalagayang pinansyal. Pagod na po kami, Ina. Hawakan mo ang aming mga kamay at ituro mo sa amin ang landas ng pagtitiwala at pagsunod, tulad ng iyong ipinakita, upang matanggap namin ang mga himalang inihanda ng Diyos para sa amin, sa aming mga trabaho, at sa aming mga tahanan. Inilalagak namin sa iyong maawaing mga kamay ang lahat ng mga buhol na ito, mahal na Ina. Lubos kaming nananalig na habang kami ay nananalangin, ikaw ay matiyagang kumikilos, upang isa-isang kalagin ang bawat hibla ng aming mga suliranin. Bawat aba, Ginoong Maria, na aming binibigkas ay isang pagpapahayag ng aming pagtitiwala sa iyong tulong. Bawat butil ng rosaryong ito ay nagiging isang kasangkapan mo upang wasakin ang mga hadlang at buksan ang mga daan. Wala kaming duda sa iyong kapangyarihan at sa iyong pagmamahal. Salamat, Ina, dahil dinirinig mo kami. Salamat dahil hindi mo kami pinababayaan. Patuloy kaming magtitiwala, patuloy kaming aasa, at patuloy kaming mananalangin, luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iadya mo kami sa apoy ng impyerno, at hanguin mo sa purgatorio ang mga kaluluwa, lalong-lalo na ang mga nangangailangan ng iyong awa. Ngayon, mga minamahal kong kapatid, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa ikalawang misteryo. Dito, pagnilayan natin ang awit ng tagumpay laban sa kasamaan. Alalahanin natin ang sandali ng ang puso ng mahal na birhen ay napuspos ng banal na espiritu at inawit niya ang Magnificat, ang kanyang dakilang papuri sa Diyos. Ang awit na iyon ay hindi lamang isang simpleng pasasalamat. Ito ay isang makapangyarihang deklarasyon ng tagumpay, ng kabutihan laban sa kasamaan, ng kababaang loob laban sa kapalaluan, at ng awa ng Diyos laban sa lahat ng uri ng kadiliman. Sa bawat salitang kanyang binigkas, winasak niya ang mga kasinungalingan ng kaaway at ipinahayag ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Sa misteryong ito, isinasamo natin kay Maria, ang babaeng nagtagumpay laban sa ahas, na gamitin ang kapangyarihang iyon upang kalagin ang mga espiritual na buhol na gumagapos sa atin. Sama-sama nating idasal ang isang Ama namin, 10 Aba Ginoong Maria, at isang luwalhati sa Ama. O Maria, aming ina ng tagumpay, ikaw na sa pamamagitan ng iyong awit ay nagpakita sa amin kung paano durugin ang ulo ng kaaway. Pakinggan mo ang aming mga daing. Isinasamo namin sa iyo, kalagin mo ang bawat buhol na gawa ng kasamaan sa aming buhay. Kalagin mo ang buhol ng sama ng loob na matagal nang naninirahan sa aming puso, na pumipigil sa aming magpatawad at nagiging lason sa aming kaluluwa. Kalagin mo ang buhol ng mga kasinungalingang ibinulong sa amin ng kaaway,
Mga kasinungalingang nagsasabing, kami ay walang halaga, hindi karapat-dapat mahalin, at walang pag-asa. Pakiusap, wasakin mo ang mga tanikala ng mga sumpang namamana sa aming lahi, ang mga negatibong pattern ng kasalanan at kabiguan na paulit-ulit na sumisira sa aming pamilya. Putulin mo ang lahat ng masasamang impluensya, mga bitag ng tukso, at mga espiritual na pag-atake na nagpapahina sa aming pananampalataya at naglalayo sa amin sa Diyos. Mahal na Ina, batid mo na ang pinakamatitinding laban ay nangyayari sa loob ng aming mga puso at isipan. Kaya't isinasa mo rin namin, pumasok ka sa aming kalooban at kalagin mo ang mga buhol na nagdudulot ng matinding pagdurusa. Kalagin mo ang buhol ng malalim na takot na nagpaparalisa sa amin. Ang takot sa hinaharap, takot sa pagkabigo, at takot na maiwanang mag-isa. Kalagin mo ang buhol ng pagkakasala at kahihiyan mula sa aming nakaraan, na kahit napatawad na, ay patuloy pa ring bumabagabag sa aming konsensya at nagnanakaw ng aming kapayapaan. Kalagin mo ang buhol ng pagkabalisa na walang tigil na gumugulo sa aming isipan, at ang buhol ng matinding kalungkutan at panlulumo na nagpapalabo sa aming paningin at nag-aalis ng lahat ng kagalakan. Huwag mo kaming pabayaan sa kadilimang ito, aming Ina. Hawakan mo kami at akayin pabalik sa liwanag ng iyong anak. Inilalagak namin sa iyong mga kamay na puno ng awa ang lahat ng espiritual at emosyonal na buhol na ito. Bawat yabagi noong Maria na aming dinarasal ay isang sigaw ng pagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Naniniwala kami na sa bawat dasal, ikaw ay kumikilos, ipinagtatanggol kami laban sa mga puwersa ng kadiliman, at pinapalitan ng kapayapaan ang aming pagkabagabag. Ang iyong Magnificat ay nagiging aming awit ng tagumpay. Salamat, Ina, dahil sa iyong pamamagitan, ang mga tanikalang gumagapos sa amin ay nalalagot at ang aming mga kaluluwa ay nagsisimula ng makalaya. Buong puso kaming nagtitiwala sa iyo, aming Reyna at tagapagtanggol. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iadya mo kami sa apoy ng impyerno at hanguin mo sa purgatorio ang mga kaluluwa, lalong-lalo na ang mga nangangailangan ng iyong awa. Sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, tayo ay dumako sa ikatlong misteryo, ang pagpapabilis ng himala. Pagnilayan natin ang makapangyarihang pamamagitan ng ating mahal na Ina sa kasalan sa Kana. Nakita niya ang isang pangangailangan na hindi pa nakikita ng iba, ang nauubos na alak, simbolo ng kagalakan at pagdiriwang. Sa kanyang simple ngunit matatag na pananampalataya, lumapit siya kay Jesus at sinabing, wala na silang alak. Ang kanyang pagtitiwala ang nagtulak kay Jesus na gawin ang kanyang unang himala na mas maaga kaysa sa kanyang itinakdang panahon. Sa misteryong ito, isinasamo natin sa ating Ina na gawin din para sa atin ang gayon. Dalhin natin sa kanya ang mga sitwasyong tila imposible na, mga problemang nangangailangan ng agarang pagkilos ng langit. Hilingin natin sa kanya na pabilisin ang mga himalang matagal na nating hinihintay. Sama-sama nating idasal ang isang Ama namin, 10 Aba Ginoong Maria, at isang luwalhati sa Ama para sa intensyong ito. O Maria, aming Ina, ikaw na nakakakita sa aming mga pangangailangan kahit pa hindi namin ito masabi. Masdan mo ang aming mga pusong pagod na sa paghihintay. Tulad sa Kana, lumalapit kami sa iyo ngayon at ibinubulong. Ina, wala na kaming lakas. Wala na kaming pag-asa. Pakiusap, kalagin mo ang buhol ng malalim na panlulumo na nagpapalubog sa amin sa kadiliman at nagnanakaw ng aming kagalakan. Kalagin mo ang buhol ng walang tigil na pagkabalisa na parang isang bagyo sa aming isipan na hindi kami pinatatahimik araw at gabi. Kalagin mo ang buhol ng pag-aalinlangan na nagpapahina sa aming pananampalataya at pumipigil sa aming maniwala sa mga pangako ng Diyos. Wasakin mo ang mga pader ng takot na bumibilanggo sa amin at humahadlang sa aming pagtanggap sa mga biyayang nakalaan para sa amin. Idulog mo kami sa iyong anak at sabihin mong, Anak ko, kailangan na nila ng himala ngayon. Tayo ngayon ay tumayo sa paanan ng krus para sa ika-4 na misteryo.
ang kapangyarihang manunubos ng krus. Samahan natin si Maria, ang ating inang nagdalamhati, sa pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. Habang tinitingnan niya ang kanyang anak na naghihingalo, hindi siya tumakbo. Nanatili siyang nakatayo, nagtitiwala, at iniaalay ang kanyang sakit kasama ng sakit ni Jesus para sa ating kaligtasan. Sa paanan ng krus, ang bawat buhol ng kasalanan ng sangkatauhan ay kinalag ng mahal na dugo ni Kristo. Sa misteryong ito, inaanyayahan tayong ilagay ang ating pinakamabibigat at pinakamasasakit na buhol sa ilalim ng krus. Isawsaw natin ang mga ito sa dugo ni Kristo, ang tanging may kapangyarihang maghugas, magpagaling, at magpalaya ng lubusan. Buong pagtitiwala, idasal natin ang isang Ama namin, 10 Aba Ginoong Maria, at isang luwalhati sa Ama na naniniwalang ang kapangyarihan ng krus ay kumikilos sa ating buhay ngayon. O Inang nagdalamhati, ikaw na nakasama ng iyong anak sa kanyang pinakadakilang sakripisyo, tanggapin mo ang aming mga buhol na dala ng kasalanan at kahinaan. Ipinapanalangin namin sa iyo. Ilagay mo sa ilalim ng krus ang pinakamalalalim na gapos ng aming mga kasalanan. Ang mga paulit-ulit na pagkakamaling hindi namin maiwanan. Kalagin mo ang mga tanikala ng aming mga bisyo na sumisira sa aming katawan, isipan, at kaluluwa. Putulin mo ang mga buhol ng mga negatibong bagay na aming minana sa aming pamilya. Ang galit, ang inggit, ang kawalan ng pagpapatawad na nagpasalin-salin sa aming lahi. Pakiusap, Ina, hayaan mong ang bawat patak ng dugo ni Jesus na dumaloy sa krus ay maging lunas sa aming mga sugat at maging kalasag laban sa lahat ng kasamaan. Sa pamamagitan ng iyong mga kamay, isinusuko namin ang lahat ng ito sa awa ng Diyos, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iadya mo kami sa apoy ng impyerno at hanguin mo sa purgatorio ang mga kaluluwa, lalong-lalo na ang mga nangangailangan ng iyong awa. At ngayon, mga minamahal, narating na natin ang ikalimang at huling misteryo ng ating paglalakbay, ang pagbuhos ng Espiritu Santo. Samahan natin si Maria at ang mga apostol sa senakulo, naghihintay sa pangako ng Ama. Sila ay puno ng takot, pagkalito at kalungkutan, nakakulong sa likod ng mga saradong pinto. Ngunit nang bumaba ang banal na espiritu na parang mga dilang apoy, ang buhol ng kanilang takot ay kinalag. Napalitan ito ng hindi matitinag na katapangan. Ang buhol ng kanilang pagkalito ay naging malinaw na karunungan. At ang buhol ng kanilang kalungkutan ay naging nag-uumapaw na kagalakan. Sa misteryong ito, kasama ang ating Ina, buksan natin ang ating mga puso sa banal na espiritu. Hilingin natin sa Kanya na kalagin ang mga pinakaloob-loobang buhol na nagpapahirap sa atin. Ang pag-iisa, kawalan ng direksyon, at kawalan ng pag-asa. Sama-sama nating idasal ang isang Ama namin, 10 Aba Ginoong Maria, at isang luwalhati sa Ama. O Maria, luklukan ng karunungan, ikaw na unang napuspos ng Espiritu Santo at naging daluyan ng kanyang mga biyaya, pakinggan mo ang aming pagsusumamo. Isinasamo namin sa iyo, sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan. Tawagin mo ang Espiritu Santo upang kumilos sa aming buhay ngayon. Pakiusap, kalagin niya ang buhol ng matinding kalungkutan na nagpaparalisa sa aming kaluluwa at nag-aalis ng aming pagnanais na mabuhay. Kalagin niya ang buhol ng pag-iisa na nagpaparamdam sa aming kami ay pinabayaan at walang nagmamahal. Kalagin niya ang buhol ng pagkalito na nagpapalabo sa aming isipan at pumipigil sa aming makita ang tamang landas na dapat naming tahakin. Ina, ipanalangin mo kami upang pagkalooban kami ng espiritu ng lakas ng loob upang harapin ang bawat pagsubok, ng espiritu ng karunungan upang makagawa ng mga tamang desisyon, at ng espiritu ng pag-aliw upang madama namin ang kapayapaan sa gitna ng unos. Ngayon, aming pinakamamahal na Ina, tagakalag ng mga buhol, sa pagtatapos ng banal na rosaryong ito, buong puso at lubos kaming nagtatalaga sa iyo.
Isinusuko namin sa iyong maawaing mga kamay ang lahat ng kung sino kami at kung anuman ang mayroon kami. Isinusuko namin ang aming nakaraan, kasama ang lahat ng sakit at pagkakamali nito. Ang aming kasalukuyan, kasama ang lahat ng aming mga buhol, takot at alalahanin. At ang aming hinaharap, kasama ang lahat ng aming mga pangarap at pag-asa. Tanggapin mo kami bilang iyong pag-aari. Ibalabal mo sa amin ang iyong mapagpalang manto bilang aming proteksyon laban sa lahat ng kasamaan. Yakapin mo kami ng iyong mga bisig na puno ng pagmamahal kapag kami ay nanghihina. At hawakan mo ang aming mga kamay upang hindi kami maligaw ng landas. Mula sa araw na ito, kami ay sa iyo. At ikaw ay aming ina. Pangako namin, sa bawat buhol na muling lilitaw, sa iyo kami unang tatakbo. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa. Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag naming pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, Aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na birhen. Salamat po, aming ina, sa iyong pakikinig at sa iyong matiyagang pagkalag sa aming mga buhol. Naniniwala kami na sa bawat dasal, ang iyong mga kamay ay kumikilos na. Ang mga buhol na akala namin imposible ay nagsisimula ng lumuwag. Hindi mo kami kailanman pinababayaan, lalo na sa oras ng aming matinding pangangailangan. Ang aming mga puso ay puno ng panibagong pag-asa. Nagtitiwalang ang umaga ay magdadala ng liwanag at kalayaan. Amen. Salamat, minamahal na pamilya sa pananampalataya, sa ating sama-samang paglalakbay sa panalangin ito. Ang ating pagkakaisa ay isang malakas na sigaw na umaabot sa langit. Bilang isang gawa ng pag-ibig, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang video na ito sa isang tao na alam ninyong may mabigat na pinagdadaanan. Maging tulay tayo ng himala para sa kanila. Huwag din kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga personal na intensyon sa comment section sa ibaba upang maipagpatuloy natin ang ating buhay na tanikala ng pananalangin para sa isa't isa. Kung hindi ka pa bahagi ng ating komunidad, mag-subscribe na upang hindi mo makaligtaan ang ating mga susunod na panalangin. Mayroon pa kaming maraming makapangyarihang panalangin dito sa channel na makakatulong sa iyong paglalakbay. Naway ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo ay manatili sa inyo ngayon at magpakailanman. Amen.